Isa pong vlogger na dating pro-BBM, naging pro-Duterte, naging pro-BBM daw. Meron siya isinawalat na si Harry Roque daw yung nasa likod nitong infamous Pulveron video, alleged of BBM. Ang una ko pong tanong, how seriously is Malacanang taking this? Itong revelation ni Pebbles Cunanan. Well, katulad ng sinabi ko, bago lang to kasi hindi pa kami nakakapag-usap. Nadinig lang namin, ako personally, Christian, nadinig ko lang siya kagabi. Pagdating sa news, hindi ako nakapanood ng hearing. Nung time na yan, yung sa TRICOM. Dahil may mga meetings kami. So, hindi ko pa ito natitake up kay Pangulo. Pero, syempre kung ito naman ay, kumbaga, syempre sino bang involved dito sa fake Pulveron video na ito, di ba? Kundi ang Pangulo. Pero, sabi nga natin, noon pa man, ang Pangulo ay hindi siya pikon. Kung ano man ang lumalabas sa kanya, pero dapat lang niya siyempre na sabihin kung anong totoo. At after nga lumabas ito, hindi ba talaga tayo pina-examine natin? At kung ito, hindi pa pala ako kasama at that time. Wala pa ako sa palasyo noon. Pina-examine ng Pangulo ito. At pati nga dito sa yung sinasabing Dayu, isang Indian-based na company kung saan nag-check. Ito ay kumbaga third party to, hindi ito parte ng bansa natin. At sinabi nga na ang Pulveron video na ito ay AI generated at maraming manipulation na ginawa. Sige, kung yun po yung na-establish on the part of Malacanang, hindi ba ka nagsampa ng kaso against those who were behind this? Nung panahon nung nakita ito, di ba July pa ito 2024? Opo, right? In time for the last one Yes, oo. Wala tayong nabalitaan kinilos si Pangulong Marcos So ang ginawa lang talaga dito is para ipakita sa tao na fake yan. Tingin ko hindi naman naaapektuhan ng Pangulo sa ganyang mga klaseng mga fake news dahil alam niya naman, kilala naman niya yung sarili niya kung anong totoo at hindi. At sabi nga natin, bago lang ito, Christian, na lumabas, pero tingin ko hindi pa rin matitinag ang Pangulo dahil alam niya na fake news yun. Na fake yung Pulveron video na yon. So, saka, Christian, hindi na to lingid sa kaalaman ng karamihan. Nakasama si Attorney Harry Roque. Involved siya dito sa pagpapalabas ng fake na Pulveron video na ito. Actually, nung una pong lumabas yan, nakita ko rin po sa kanyang social media post. Isa siya sa mga nagpapakalat ng Pulveron video na yan, si Harry Roque. And I think in-screenshot ko pa yan Sabi ko, eto souvenir. Abogado mismo, nagkakalat ng fake news. Ang tanong ko po, hindi ba dapat merong managot dito sa pagpapakalat ng fake news na ito? Dahil kung na-establish na AI generated at sinisiraan yung Pangulo, hindi ba dapat yung managot? Dapat may managot dito, Christian. Pero depende na kasi sa Pangulo kasi ang subject matter niyan ay ang Pangulo. So kung hindi naman niya sasabihin siya ay nadanyos, at hindi naman niya sabihin na feeling niya ay namalign siya dahil napatunayan naman niyang hindi totoo, depende pa rin kay Pangulo yan kung anong move or any action ang gagawin niya. Okay. Ito pa, bilang isang abogado, kasi hindi naman ordinaryong tao yung sinisiraan dito, whether people like him or not, he is the president at siya yung target nitong disinformation na ito. And mukhang ang objective dito ay to destabilize the Marcos administration. Kung ganon, ano ba dapat ang pananagutan po dito? Para sa akin hindi na to para sa galing sa palasyo, Christian. Para sa akin, kung ako lang ang masusunod dito, talagang pasasampahan ko ng kaso itong mga taong ito. Kasi Christian, kung napanood mo yung video nito kung papaano na mayagpag si Attorney Harry Roque at sinabi niya talaga na ang nasa video ay ang Pangulong Marcos. Parang siya pa yung nag-authenticate na totoo kung sinong tao dyan ay walang iba kundi si Pangulong Marcos. Sinabi niya yan sa Vancouver, Canada, kung paano siya katapang na ito ay ipagkalat at hinimok niya pa ang lahat ng mga kaanib nila, mga kaalyado nila, na ipakalat ito dahil mabilis daw ito mati-take down.
So with that, ang talaga for me, ang pakiramdam ko para galitin ang tao, ipakita sa tao na ang ating pangulo ay walang kwenta, gumagamit ng bawal na droga. At yun naman talaga yung gusto nila, mapababa, PBBM resign. So for me, dapat makasuhan talaga sila. Ano mga pwede ikaso rito? Inciting to sedition, cyber libel. Yung the fact na, kasi naalala ko ito, no? Nilabas nila to in time for the last SONA of the president. And clearly, meron silang gustong i-build up dito di ba? The fact na pinalabas nila ito sa labas ng bansa, diba, sa Vancouver, tsaka I understand sa LA po. What does this tell you? Una, Christian, sa aking pag-aanalisa, kung totoo yung video, di ba? Ikaw naman if you have a concrete evidence against somebody, hindi ka matatakot na ipangalandakan ito kung saan dapat ito ipakita. Kasi bakit? Sasabihin natin, ay hindi mo ako masasampa ng cyber libel. Bakit? Because this is true, this is authentic, and I have the social and moral obligation to tell this to people. Diba? So, ano yan depensa yan sa cyber libel. Bakit? Kasi ang subject matter dito ay isang mataas na opisyal na dapat malaman ng tao na gumagamit siya nito at hindi ito dapat nararapat kung totoo yon. So bakit nila yan dinala sa ibang bansa? Unang-una, maybe they do not want to be answerable for inciting to sedition. Bakit? Kasi ang criminal case is jurisdictional. Kung saan ginawa. Pero hindi lang naman mga Christian, hindi lang naman yan ang isang ginawa nila. Series of actions to ng inciting to sedition. Pati yung pagbo-vlog, pati yung pag-live stream ni Atty. Harry Roque at nung iba pang mga kaalyado, yan ang namumutawi sa kanilang bibig. Diba? Na hindi walang kwentang pangulo, ganyan-ganyan. Kumbaga, hindi lang yun Kahit nasa ibang bansa ka, you can still be held liable for inciting to sedition, basta nandiyan yung elements. Bakit? May mga ginawa rin dito sila sa Pilipinas. Yung mga maisog rally na yan, pare-pareho ang kanilang mga sinasabi. So, with that, tingin ko, hindi naman sila makakaalpas kung talagang magiging seryoso ang gobyerno tungkol dito. When I said seryoso, yung papatula ni Pangulo ang patungkol dito. Kasi baka sabihin na naman, we're curtailing the freedom of expression. Kaya lang kasi iba siguro yung damdamin ko. Mas tolerant kasi ang Pangulo pagdating sa ganyan. Ayaw niyang sabihin na parang, ito na, martial law. Kasi gano'n yan Kapag nitil mo na naman sila, sabihin, nako, ito na ang martial law. So, ayaw ni Pangulo ng ganyan Kasi inisip ko po dito, specific dito sa fake video na ito, no? Kasi I'm not necessarily a fan of the president, pero nung nakita ko itong pinalabas na video, sa akin napaka-vicious Tsaka merong build-up kasi Ilang beses na nila binabanggit siya in the past, diba? Na merong pulburon, may humihit-hit. They're trying to build something up at supposedly yung climax yung video. And then it turned out na AI generated pala base rin sa findings na binabanggit ninyo. So ang tanong ko, bilang isang abogado, would you advise the president to finally take this seriously and take serious action against this? Actually, nadinig na natin, nung unang lumabas to, Christian, nadinig na natin si Defense Secretary Gibo Teodoro, na talagang ito ay paimbestigahan, dapat managot ang dapat managot. Kung hindi ito natuloy, hindi ko masasabi kung bakit kasi wala pa ako dyan. Wala pa ako sa palasyo. Pero ang tingin ko lang dahil siguro hindi rin to sinang-ayunan ng Pangulo. Feel ko lang to. Dahil nga ayaw niyang lumaki yung issue at magtutok na lang sa pagtatrabaho. Ganon kasi yung Pangulo. Sa nakikita ko ngayon, pag nakakasama namin siya, yung mga ganitong klase ng paninira sa kanya, hindi niya na talaga to pinapansin. Kasi trabaho lang talaga siya ng trabaho. Kaya lang, ako kasi, hindi ako yung Pangulo Pag nakita ko ganyan, ang utak ko kasi utak lawyer Diba, pag alam kong may mali, dapat managot ang dapat managot. Okay. Nabanggit niyo pwede pa rin mapapanagot si Harry Roque miski nandyan siya sa the Netherlands, no? Paano po? Can you talk a bit about the process? Okay. Maliban dito sa pinalabas nilang fake video na to, dapat maipon lahat ng mga pinagsasabi ni Atty. Harry Roque at ng kanya mga kaalyado patungkol sa PBBM resign,
kung paano nilang siraan, paano nilang akitin ang tao na magalit sa pamahalaan, sa gobyerno, kay Pangulo, lalong-lalo na. So pag inipon yan, di ba, makikita mo talaga ano yung motibo. Sabi ko, hindi lang ito isang action. Kahit sabi mong ginawa mo yan sa Vancouver or sa Amerika, hindi ka makakaligtas na ang dami mong pinagsasabi at yan lahat, kumbaga, lahat ng mga kaalyado nyo, yan din. Yan din ang sinisigaw. Mga vloggers nila, yung mga, let's say, political strategies nila, yan ba lahat ang sinisigaw? Paninira sa gobyerno. So with that, dapat pag naipon yan, araling mabuti, at pag nakita ako kasi, feeling ko, ako may nakikita ako Kaya siya, depende yan sa DOJ kung paano babasahin ang lahat ng mga ebidensya to. So pag may nakita yan, tingin ko dapat talaga sampahan sila ng kaso.